Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news na naman. Pasabog ni Maharlika. Ongoing pa ang kanyang live stream ngayon. Sinabayan ko na kasi nakaka-excite. Tungkol ito sa PDEA leaks at yung gaganaping hearing sa May 7. Okay. Yung confidential informant na lumapit, yung nakausap ni ex-PDEA agent Morales ay buhay pa, kilala na. At baka biglang mag-attend nga sa hearing. Okay, so grabe, ang mga puting ahas ni Maharlika. Okay, pakinggan natin sandali si Maharlika. Breaking news. Okay? Confidential informant, kilala na. Tanungin niyo ako, yes, kilala ko na siya. Pero, ito ang description. Magi-guessing game muna tayo. Alright? Magi-guessing game muna tayo ng bonggang-bongga. Here we go. Okay. Ayon ito sa ating mga juting jahas, okay, mga juting jahas, actually, ang ating mga puting ahas dito, mga pwedeng from PDEA, from PNP, from AFP. Okay? Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, Makati. Mga palangga. Ayan uulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang informante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung informante, di ba? Hindi lang isa, dalawa, or maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato, as a chairman, kaya dapat yung mga hinayupak na members of the committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat maipatawag at buhay pa. Kapag-google ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Diba ang tawag sa condominium, doon sa Rockwell sa kanya, inay, diba ang tawag sa kanya showbiz, ay inay. First clue, dalawa lang muna bibigay ko sa inyo. First clue, ang informante ng PDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso, may dinilunok niya, o tinago niya, or whatever, kung anong ginawa nila dyan, kasi nandoon daw yan nandoon dyan. Ayaw nilang ilabas, kaya lalaki o babae. Actually, babae at lalaki. Sabi ni Luisa, lalaki at babae. Amo na, first clue. Anak-anakan, okay, ito ni Inay, okay, ni Maria. At second clue, okay, first clue, second clue. Ito, same person, we're talking about same person. You comment, at baka maaring, basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I worked in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam. Ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga nagtagpo tangay. Oh my God! Okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako si Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Natin. Palangga. Nakakaloka itong ating mga informasyon. Hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Okay, bigyan natin dito. Sino? Nakahula na ba mga palangging? Okay. Alright, mga kababayan, yan ang clue natin.
Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin dahil ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa sa informante, okay, na alam ni Francia, Director Francia, ay, at ni, sino yung isang pinatawag niya? Si Corioso, si Dave Corioso. Okay. So ito, napakagandang development. Panoorin nyo na lang yung live ni Maharlika para makuha ang buong detalye. Ako natutuwa ako kasi napaka-importante ang role ng confidential informant na ito. Kasi pag nag-deny si Maricel Soriano, kulang ang ating suntok ba? Kulang ang diin. Dapat mayroong kasamahan ni Agent Morales na magpatotoo. Kasi ngayon, sinisira ang kredibilidad ni Agent Morales. So ngayon, at mayroon ng civilian informant na nakilala, and I believe, papatawag sa Senado. Baka nga, nandyan na sa mamamaya sa Senado So, ito na, kahit sirain pa nila ang kredibilidad ni Agent Morales, palagay ko mahirapan sila. Kung yung civilian informant mismo ang ma-interview ni Maharlika o magpakita sa Senado, nako, wala na, patay na. Ang issue is wala na silang kalusot-lusot. Okay? So, bakit tuloy-tuloy ang daloy ng informasyon papunta kay Maharlika? So, yung assessment ko is yung lahat ng dokumentos related sa issue na ito, hawak na ng isang tao o grupo at sila na lang nagko-control ng flow of information. Kung kailan nila gusto ilabas, lalabas nila. So ito ngayon, timing, bago yung May 7 hearing, pinalutang na nila ang confidential informant. So, si Maricel Soriano yan ngayon, mag-iisip. Kasi kung ang mindset na ni Maricel Soriano is mag-deny, magsinungaling, hindi siya magsabi ng totoo, iisipin niya ngayon yung confidential informant na ipapakita. Kaya ang galing ng timing nitong handler ba? Sabi pa ni Maharlika, dalawa daw ang pasabog Unang pasabog, itong confidential informant. Yung pangalawang pasabog, baka doon daw sa Senate hearing ilalabas. Ano sa tingin nyo? Yung pwedeng ilabas sa Senate hearing. Mag-comment kayo. Ako, ang inaasahan ko na pasabog sa Senate hearing, hindi ko na rin lang sabihin para may para may suspense. But medyo alam ko na. Kasi may nag-tip sa akin kahapon. Yung merong tao na lang, isang tao, na hawak niya na lahat ang dokumento. Pati yung sworn statement ng confidential informant, yung mga pictures, lahat related sa issue na ito is hawak na ng isang tao, makapangyarihang tao, at siya ang director. Siya ang yung PDEA leaks, yung dalawang dokumento na inilabas ni Maharlika, yung pre-op at saka authority to operate. Ang taong ito na binabanggit ko, yung tinatawag ni Maharlika nga puting ahas niya, kilala ko na yan. Yung nagbigay kay Maharlika, ito na naman yung pangalan ng confidential, pagkakiklan lang sa confidential agent is siya pa rin. So kinokontrol niya.
para ma-build up yung suspense. Para yung kabila, nako, mamamatay sa nerbiyos, sa takot. Kasi unti-unti, ano ba yung kanta? Killing me softly with your song. Oh, yung mga ganon. Wala talagang kalusot nito. Kasi kompleto ng ebidensya yung tao na yon. Sino yung tao na yon? Huwag ko munang sabihin. So, abangan na lang natin anong magaganap sa hearing sa May 7 bukas.